Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron ho bang pwedeng kumuha ng blood pressure? Kanina pa ho kumakabog yung dibdib ko. Sabi ko, buhat nang pumasok kami, yung energy hindi bumababa eh. But, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na pinagkaloob nyo sa amin, no, na naimbitahan kami rito. Actually, kung hindi pa ho ako naimbitahan, magpapaimbita ako talaga. No? Matagal ko nang naririnig itong ginagawa nyo rito and I've always been curious. Ano yung nangyayari dito. And ngayon, nakita ko na ng dalawang mata ko kung ano nangyayari rito. No? And yung topic ko, dynamism. Hindi ko ho alam, sa totoo lang, hindi ko alam. Matapos ko kayong nakita ngayon, hindi ko alam anong gagawin gawa. Wala eh. Di ba? Yung energy, sobra-sobra po talaga. Sobra-sobra po talaga. No? And I'm so happy na nandito kami ngayon. Actually, kahapon pinakiusap ko kung pwedeng magsama ako. Actually, 100 sana isasama ko pero wala na palang. But marami ho kaming maikukwento sa Ribisco sa nakita namin ngayon. And natutuwa ako. Nakikita ko lang marami sa inyo pag misa eh. Sabi ko, iba pala pagka hindi misa. Nagtatransform pala ang joy nostalgia. Tulad ng sinabi ko, hindi ko alam ano pang pwede kong sabihin sa inyo. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang ginagawa nyo. Kanina katabi ko ang inyong group executive officer. And kinukwento niya, pinapaliwanag niya sa akin lahat anong nangyayari dito. And mas naintindihan ko kung saan nanggagaling ang energy ng joy nostalgia. Siya nga po pala, Sir June, Ma'am Rachel, Ma'am Maylene, and to everyone, magandang hapon po ulit at maraming salamat at na-imbitahan nyo kami. Kinukwento ko kay Shane, kagabi hindi ko alam ano ang sasabihin ko sa inyo ngayong hapon. And sa nakita ko ngayon, wala ho akong ibang maisip kung hindi magkwento lang sa inyo. Actually, pinabata ho ako ni Shane. Sabi na Shane, 3 decades. 3 decades. How I wish 3 decades. Actually, sa totoo ho, 4 decades. Okay, I've been working for more than 40 years now. No? And siguro, hindi ko alam para saan yung palakpak, pero maraming salamat to. Pumunta ako rito para magkwento. Palagay ko, after today, marami akong nakuha sa inyo at sa naikwento ni Sir June, maidadagdag ko na kayo sa ikukwento ko in the future. Sa ngayon, sa hapon na ito, magkukwentuhan lang po tayo. 40 taon at hindi ko na humabilang ilang kumpanya ang aking nasaksihan. Okay? Ang napili ko po, title or theme nung ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon is Great by Choice. Great by Choice. Actually, hango po ito sa title ng isang libro. Siguro marami sa inyo na nabasa na rin ito. Kung alam nyo yung Built to Last by Jim Collins, isa ho ito sa mga libro niya. Great by Choice. Pinag-aralan nila ang napakaraming kumpanya na eventually achieve greatness. And I think today, sa nakita ko, sa nasaksihan ko ngayong hapon, ang joy nostalgia is also moving towards something great. Okay? Ngayong hapon, ibabahagi ko sa inyo yung mga ilang nasaksihan ko sa ibang kumpanya. At sana ay makapulutan nyo rin ng ilang aral. Okay? Kung ilang aral kung papaano nila nilakbay papunta doon sa pagiging great. Okay.
So, tulad ng sinabi ko, ngayong hapon magkukwento lang po ako sa inyo and share my personal insights. Today is Culture Day. Actually, yun ho yung naging curious ako, what is a Culture Day? Pero sa karanasan ko, ang isang kumpanya na may matibay na kultura, ang siyang nagiging driver na para maabot ng kumpanyang yun ang kanyang vision at mission. Okay? Although nagkakasayahan po kayo, although ang daming talent na lumalabas, pero ang totoo, anong pag-aaralan natin ngayon, kung saan nanggagaling yung energy na yun. At makikita nyo doon sa mga halimbawa na ipapakita ko sa inyo, ang mga kumpanya na naging matagumpay, bagamat nagkakaroon sila ng kasayahan, ang lahat ng yun may pinanggagalingan. Ang topic, dynamism. Di ba? Topic, dynamism. Kung ang kultura ang siyang nagiging daan para matupad ng isang kumpanya ang kanyang pangarap, yung dynamism, ano naman ang kanyang papel? Anong kanyang bahagi para mabuo ang isang kultura? Okay, 3 bagay, okay, ang sana makuha nyo pagkatapos ng ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon. Una, ayon sa may akda, no, si Jim Collins, greatness is first and foremost a matter of conscious choice and discipline. Kung gusto mong may marating, hindi ito aksidente, hindi ito dahil sa pagkakataon, ito ay pinipili mo. Kanina kinukwento ni Sir Jun kung paano ang lahat ng ginagawa nyo ay bahagi ng isang plano. Ganun din ang isang pangarap. Maski tayo sa ating sariling buhay. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko maging doktor. Bahala na si Batman, basta magiging doktor ako. Ang lahat ay pinaplano mo. So if you want to be great, if your company wants to achieve something great, it is a matter of choice and a matter of discipline. Pangalawa, greatness is not a destination, but a journey, which requires both constancy and dynamism. Yung greatness ho pala, o yung kahalagahan ng ating ginagawa, hindi pala isang parang trophy na nakuha mo, pag nakuha mo na, tapos na ang lahat. To achieve something great means tuloy-tuloy po yan. And while our theme today, although ang theme natin ngayong hapon ay tungkol sa dynamism, kung papaano ka patuloy na nagbabago, meron din palang bahagi nung ginagawa natin ang hindi pwedeng magbago. So while there is dynamism, there is also something constant. Ano ba yun? Now, yung pangatlo, and makikita nyo sana doon sa halimbawa ko, sa mga ikukwento ko sa inyo, while most if not all companies or all organizations aspire to be great or aspire for greatness, only a handful succeed. Habang ang lahat ng kumpanya want to achieve something great, only a handful succeed. Doon sa libro ni Jim Collins, sa Built to Last, yung sinurvey nila ng mga kumpanya, 15,000. 15,000, pinag-aralan nila for 15 years. 15,000 companies over 15 years. Alam nyo ilan yung sinabi nilang kumpanya na naging successful? Doon sa una niyang libro sa Built to Last. Out of 15,000, ang na-consider lang nila na successful, palagay nyo ilan? Sino may sabing 1,000? 500? Talaga ba? 200? 50? Wala pa rin. Alam nyo ilan? Sa unang libro? 11.
out of 15,000 companies, they researched only 11 passed the criteria of what is a great company. In the second book, Great by Choice, they interviewed, researched 20,000 companies. Ilan ang naging successful? Palagay nyo, 20,000. Kanina, 11. Doon sa 20,000, ilan? Ilan na nagsasabing more than 11? Less than 11. Actually, 7. Kakagulat, ano? Ano ba yung to be great, di ba? So today, and maybe every month that you conduct this, no? Yung culture day ninyo, siguro ang nasa isip ng marami, kung hindi man lahat kayo, how do we build a culture that will help us achieve our purpose? And mamaya, babalikan natin, ano nga ba? Ano nga ba ang purpose? Bakit nga ba merong joy nostalgia? At itong ginagawa natin dito, mula umaga, mula sa recollection nyo, pagsimba, lahat ng kasayahan, hanggang matapos itong araw na ito, babalikan natin ulit, ano nga ba yung ating pinupuntahan? Bakit importante? Bakit mahalaga na mabuo at masustain natin yung kultura natin? Sa loob ng 40 taon ng aking professional career, may 4 na bagay akong nakita na napakahalaga. Okay? At iisa-isahin po natin sila. Yung una is about clarity and constancy of purpose. Why do we do the things that we do? Malinaw ba sa bawat isa sa atin? Sa kabila na ng ating kasayahan, malinaw ba sa atin, sa bawat isa sa atin, bakit natin ginagawa ang lahat ng ginagawa natin sa araw-araw? Pangalawa, is about dynamism, which is our topic, and customer focus. Who are we serving? Sino ba yung customer natin? Sino ba ang nakikinabang sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw? At ano ang papel natin? Ano ang papel ko upang maibigay ko doon sa ating customer yung kanyang pangangailangan? Pangatlo, and for most of the HR, for all of the HR here, we always talk about organization design. Pero napansin ko, ang nakita ko, maraming organization with all the boxes, with all the lines, madalas ang namimiss is, ano ba yung purpose? Organizations are not boxes and lines. Organizations are designed to deliver a particular result. And mamaya makikita nyo doon sa mga ikukwento ko sa inyo kung paano, doon sa mga kumpanyang ikukwento ko sa inyo, paanong nag-evolve yung kanilang organization dahil sa kanilang adhikain, dahil sa kanilang purpose. At pang-apat is about spiritual guidance. 4 na bagay naging napakahalaga sa nakita ko sa bawat organization. Okay, puntahan natin yung una, clarity and constancy of purpose. Sa bahaging ito, ang ikukwento ko sa inyo, konti lang, kasi 30 minutos lang daw ako. Tungkol sa amin sa Rebisco. I joined Rebisco in 2015. Pag-join ko po sa Rebisco, hindi ako Rebisco agad. Inilagay po ako ni Sir Jonathan sa Agri-Pacific Corporation in 2015. Okay, bagong-bago. It was the newest company that they set up at the time. Nung nag-uusap kami ni Sir Jonathan, and especially on my first day, nasabi ko sa kanya, Sir Jonathan, Sir Jo, alam mo ba kung gaano kahirap itong ipagagawa mo sa
kumpanyang ito. Sabi niya, bakit? Bakit mahirap? Sabi ko, in the next 5 years, bawat taon, ibang kumpanya ang ise-set up. Mag-uumpisa sa flour mill. Susunod, merong fats and oil. Pangatlo, may bread, may pasta, at sa huli, sa dulo, as if that was not enough, magtatayo ng farm. Sir Joe, wala pa yung negosyong ganyan dito sa Ribisco. Sino po bang may alam? Wala. Bagong-bago. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, sa buong buhay ko, hindi pa ho ako nakapagtayo ng ganyang mga planta, ng ganyang negosyo. Wala ho akong alam dyan. Sabi ko. Pero, challenge accepted. Sige po, gawin natin. Sabi ko, if I have the right team, sige po, susubukan namin gagawin. And at that time, nung tinayo po yung flour mill, 4 na po lang kami. And the first thing we did was to step back and ask ourselves, bakit nga ba itinayo itong negosyong to? Of course, the obvious reason was, kasi kailangan ni Ribisco ng arena, tayong gagawa ng arena. Hindi na tayo bibili sa labas, gagawa tayo ng arena. But there must be a deeper reason, merong mas malalim na rason kung bakit natin gagawin itong bagay na ito. And that's when I came to the conclusion that part of it is Ribisco's mission, which is not just to be the biggest company, the most successful, but really what we're trying to do is to constantly improve the way we feed and nourish future generations. O paano nangyaring continuously improve the way we feed and nourish future generations? Matutuwa ho kayo sa mga planta natin sa Ribisco. Okay? Yung ating flour mill, kayang patakbuhin kahit ng 3-4 na tao. Yung buong planta, 3-4 na tao. Kaya 40 lang kami nun eh. Marami pa nga yun. So alam natin na yung lumalabas, yung pinoproduce nating arena, ay napakaganda. And then itinayo yung fats and oils. I remember one of the things that I learned, kasi nga bago sa akin, sabi ni Sir Jonathan, hindi tayo maglalagay ng hydrogenation sa ating fats and oils. Ano ba yung hydrogenation? Yung hydrogenated fat, pag yan ang inilagay mo sa pagkain natin, ayan ho yung bumabara sa puso natin. Yung hydrogenated fat. Kaya kung pupunta kayo sa planta natin ng fats and oils, wala po yun. And so, the oil, the shortening that we produce, sigurado wala po yung shortening. Sigurado po wala yung shortening. Okay? And then tatalon ako ng kaunti. Yung farm na nabuo during the pandemic. Okay? Di kayo maniniwala. Ang pinoproduce ang ginagamit nating itlog sa araw-araw to build our cakes. We use 1 million eggs a day. Dami, di ba? 1 million eggs a day. So that's why we had to put up our poultry farm, our layer farm. And today, we're producing almost 500,000 eggs a day with our farm. And matutuwa kayo, kung kanina 3-4, sabi ko, kayang patakbuhin yung planta, punta kayo sa farm natin, kung magagawi kayo sa Herona or sa Santa Maria, Bulacan, ang 2 bahay na ang bawat bahay mayroong 40,000 manok. So 80,000 birds kayang patakbuhin ng isang tao. Siya magpapakain, siya magbibigay ng gamot, ng tubig, lahat. Sa loob ng farm, walang pwedeng pumasok-labas.
Kaya sigurado tayo yung eggs na ginagamit natin, talagang wala ho yung salmonella. Yung itlog dati kinukuha mo isa-isa. Ito, pag ng itlog, hanggang sa mailagay po yun sa tray, walang taong humahawak dun. So now, we understand why we're saying the food we produce would really be safe and healthy for our consumers. In fact, na-realize din namin, sabi ko kay Sir Joe, alam mo, sa lahat ng negosyo natin, ito yung malaking social impact eh. Bakit? Sabi ko, gumagamit tayo ng mais. O ngayon, umikot kami sa mga maisan. Sabi ko, we can help the farmers buy corn from them. Sa hirap ng in-anticipate namin na taon-taon nagtatayo kami ng iba't ibang planta, meron kaming naging battle cry sa APC. Pag hirap na kami, pagod na kami, pinapaalala namin sa bawat isa, sama-sama, kayang-kaya, posible. Isinisigaw namin, hindi lang namin ibinubulong. Sama-sama, kayang-kayang posible. Resulta, sa takdang panahon, naitayo po lahat ng ito. And we're all very proud of everyone. We're all very proud of everyone. Okay? You talk about dynamism. Para maitayo ho namin yon, yung mga tao, galaw ng galaw. Mula sa mga leaders. Okay? Nawalan tayo ng tao sa farm, ikaw muna doon sa farm. Nawalan tayo ng tao sa bakery, ikaw muna doon sa bakery. Sir, hindi pa ako masa ng arena, aralin mo. And dahil lahat kami motivated by what our mission statement is, walang nagrereklamo. Everyone, every day is willing to learn. Everybody is willing to learn. Now, sa Ribisco, ano naman ho nangyayari sa Ribisco? Clarity and constancy of purpose. Mula po nung 1963, nung itinayo ang Ribisco, isa lang naman ang mantra natin eh. The most affordable and available snack. The most affordable and available snack. Okay? Kung wala nang kakainin ang tao dahil sa kahirapan, at least kumuha siya ng biskwit natin, may laman yung tiyan. Naalala ko nung pandemic, pag-lockdown, walang gustong kumilos, walang gustong lumabas. Sinabihan kami lahat ni Sir Jonathan nun, guys, find ways na makapag-deliver pa rin tayo. Sir, ang daming checkpoint, di ba? Hindi ka basta-basta. But then he said, sabi niya, takot na yung tao, gutom pa. Hindi natin to gagawin dahil sa gusto nating tuloy ang negosyo. Gagawin natin to para may makain yung mga tao. So everybody tried to find ways makapagdala pa rin tayo ng pagkain. Mula Luzon hanggang Mindanao, hindi tayo tumigil. Even during the pandemic. Now, but wasn't that enough? Hindi ba okay na yun? Na-fulfill na natin yung ating bahagi. Di ba? Kanina, nabanggit ni Shane, okay? Ang bago ng pangalan ng Ribisco is Ribisco Global Food Ventures Inc. Ano ba yun? Di ba? Nagpalit lang ba tayo ng pangalan? Actually, hindi po. Nabuo ang Ribisco Global Food Ventures kasi mula sa most affordable and available snack, in 2018, just before the pandemic, tinipon kaming lahat ni Sir Joe at sabi niya, pag-isipan nga natin ulit, ano ba tayo? What are we here for? And then doon nabuo yung bagong vision and mission statement, to be a well-loved food company built on family values that provides delightful meals for everyone while leaving a positive impact on our community. So hindi lang pala affordable snack. Now, we want our company to be well-loved. Well-loved by whom? Ng consumers, hindi lang po. Well-loved ng consumers, ng suppliers, okay, ng government, at higit sa lahat ng mga empleyado. Okay? Built on family values. Tulad ninyo ngayon, pinapaalala namin sa bawat isa.
Hindi nyo na itatanong, ang Rebisco merong mga 14,000 employees. Okay? And this year, we will be, 62 years old. Okay? 14,000, 62 years. Kailangan ipaalala namin ulit sa bawat isa, ano ba yung aming values. Pang-apat, meals. So hindi lang pala ngayon biskuit, hindi lang tsokolate, hindi lang cake, meals. Kaya ngayon may sarili na tayong mantika. Kaya ngayon meron na rin tayong mga flour mixes. Panggawa ng tinapay, panggawa ng cake, and so on. And lastly, we said, in everything that we are doing, we should leave a positive impact. Hindi yung basta nakabenta tayo, na-hit natin yung target, masaya na tayo. Everything we do should have a positive impact on our community. Yesterday was our first day. October 1 was our first day, or first day nung bagong kumpanya. And so this is now our new journey. Okay? Now, second, dynamism and customer focus. Before I joined Rebisco, hindi ko alam bakit, by some twist of fate, hindi naman ako inhinyero, hindi naman ako arkitekto, bakit pauwi na po ako yung pamilya ko galing Indonesia, napunta ako ng construction industry, napasok ako ng Lafarge Cement. Sa Lafarge Cement, ang kanilang mission is to build better cities. Sabi ko, ano ibig sabihin ng build better cities? Noon, ang sinasabi nila, to build better cities, mayroong 3 klaseng simyento ang aming ginagawa. Yung nakabag, yung nakatrack, yung bulk, at yung pang-apat, yung konkreto, yung nakikita nyo sa daan, yung umiikot na nakasakay sa truck. And then they said, how will you build better cities? By just saying you're either bag, your bulk, or they're concrete. Then tinignan nila ulit who is the customers that they are serving. Then they said, actually, may iba-iba pala tayong customer. Siguro mas nakaka-relate kayo dito sa mga bagay na ito. Sabi na, isang customer natin ay yung mga matataas na building. Yung pangalawa, yung mga gumagawa ng daan. Yung gumagawa ng tulay. Yung gumagawa ng mga power plant. Okay, roads and infrastructure. At pangatlo, yung mga nagpapagawa ng bahay. So, going back to their purpose, they said, build better cities. How can we make buildings better? How can we make buildings better? How can we make our roads and infrastructure better? How do we make individual families, their houses, last longer? Doon lumabas yung mga iba't ibang klaseng produkto, iba't ibang klaseng serbisyo. May mga simyento na para sa mga buildings na kahit yung poste mo paliit ng paliit habang umaakyat para hindi mabigat, yung tibay hindi nagbabago. May mga simyento sa labas ng building dahil inaalikabukan yan, nauulanan, para hindi siya nangingitim. May simyento para sa karsada, binabaha tayo, no? Dahil dyan sa mga flood control na hindi nangyayari. Yung simyento na yon, pag umulan, kaya niyang sipsipin yung tubig. Simyento para sa power plant, dahil yung power plant, nagsishake yan. So it can withstand yung vibration ng power plants. Okay? So then, nagkaroon ng kahulugan yung building better cities.
Naisip pa nila, gumagamit ang Lafarge lahat ng mga cement factory. Gumagamit sila ng coal. Sabi niya, nagpo-pollute. So anong naisip nila? Lahat ng basura sa payatas, kunin natin. At yun ang gamitin nating fuel para sa mga planta natin. Pangatlo, dynamism and customer focus. Marahil lahat kayo, nakita nyo, ay familiar kayo doon sa mga produkto ng Kimberly-Clark. Okay? Kleenex, Joy Bathroom Tissues, Huggies. Okay? Ang sabi ni Kimberly-Clark, better care for a better world. Better care for a better world. So yung mga produkto nila, totoo nga naman talaga para sa mga, for consumers. Meron din silang ilang bahagi naman na yung tinatawag nilang Kimberly-Clark Professional, na ang ginagawa nila yung mask, yung gloves, yung sa mga operating room sa ospital. So mukhang okay naman sila. They are true to their mission, better care for a better world. Pero merong isang produkto, ang Kimberly-Clark, na sigurado ko hindi kayo pamilyar. Pero araw-araw niyong nakikita. Now, itong produktong to, ang nagbibigay ng mahigit sa 50% ng profit ng Kimberly-Clark. Palagay niyo ano yun? Anong paper product ang ginagawa ng Kimberly-Clark that generates 50%, more than 50% of their profit? Anong papel yun? Tissue? No, hindi. Dati, yung papel na ginagamit sa sigarilyo, cigarette paper, malaking bahagi dyan ang nagpo-produce Kimberly-Clark. Nung sinulat nila yung better care for a better world, biglang nag-isip ang headquarters. Teka muna. Paano naging better care for a better world ang sigarilyo? Palagay nyo anong ginawa nila matapos nilang isinulat yun? Binenta nila yun. Hindi sila nag-atubiling ibenta yung negosyong yun. Bagong-bagong pasok ako nun. Nung malaman ko, sabi ko, bakit natin ibebenta? Kalahati ng tubo natin galing dyan. Sabi nila, balikan mo yung sinasabi natin, better care for a better world. We're not going to be part of that business anymore. Binenta nila. So today, Kimberly-Clark is not doing that anymore. Ito. Lahat tayo, kilala natin tong kumpanyang to. At mas lalong kilala natin yung mga produkto nila. Kanina may narinig ako sinabi, Alaxan FR, Enervon, BioFlu, Biogesic, kilala nating lahat ng yan. Now, alam ko may isa rito, at least alam ko isa, si Terence, galing din Unilab eh. Hindi lang kami nagpang-abot ni Terence. Pag alis ko, siya naman pasok ni Terence eh. Okay? I joined Unilab in 97. So, from my first company, Procter & Gamble, punta akong Unilab. Mahabang kwento yun, pero wag na natin ikwento. Okay? But I grew up with the company. Bata pa ako, kilala ko na yung kumpanya, kasi yung father ko was one of the pioneers. Kaya ako napunta tuloy. Yung kultura nila, talking about culture, tanungin mo kahit sinong taga Unilab, even today, ano ang kultura nyo? Isang salita ang sasabihin nila, bayanihan. In fact, pagpasok mo sa labi nila, ang bubungad sa inyo, itong painting na to mismo, yung nakikita nyo. Yung painting ni Botong Francisco. Every day, araw-araw, ipapaalala sa atin. Papaalala sa lahat ng empleyado. Ang kultura natin ay bayanihan, tulungan. So when I joined in 97,
On my first day, kausap ko yung may-ari. Sabi ko, "Sir, andito na po ako." Sabi ko, ano po bang gagawin natin? I joined the company. I had no title. I had no rank. I didn't know what my job was. Basta sabi lang nung may-ari, join the company. So I was there on my first day. And so sabi ko sa kanya, "Sir, ano po ba ang gagawin ko? Nandito na ako." And you know what he said? Sabi niya, "Bong, isa lang ang ine-expect ko sa'yo." Sabi niya, "I want you to bring back fire in the belly. I want you to bring back fire in the belly." Pag-alabin mo ulit yung damdamin ng bawat empleyado. Sabi ko, "Bakit po?" Sabi niya, "Bong, 4-5 taon na, tumigil na kaming, hindi na kami lumalaki. Yung industriya, palaki ng palaki, pero kami tumigil na kami." Sabi ko, bakit kaya? Yan ang gusto kong tuklasin mo. Bakit? Sabi ko, ano magagawa ko? Sabi ko, niwala nga akong posisyon dito sa kumpanyang to. So for 3 months, and the funniest part was, sabi niya, balik mo yung sigla ng kumpanya, pero by the way, dapat walang makakita sa'yo. Oh? Diyan ka lang sa kwarto. Huwag kang lalabas dyan. Kasi baka yung mga tao magtaka, sino ba ito? Ay lalo naman walang mangyayari sa akin, di ba? But for the next 3 months, they kept sending people, talking, usap. Bata, matanda, okay? Iba-ibang department. So ako lang, usap. After 3 months, usap kami. O sabi niya, "Bong, ready ka na ba? Meron ka na bang analysis, assessment ng kumpanya?" "Meron po." Sabi ko, "O sige, kwento mo sa akin." Sabi niya, "Ano yun?" Sabi ko niya, "Napag-aralan ko na po." Sabi ko, "Ang conclusion ko ganito, in the next 3 years, 2 lang po ang pwedeng puntahan ng kumpanya natin." Ano yun? Yung una, pag wala ho tayong ginawa, wala ho talagang asenso. Pababaho tayo ng pababa. At on the 3rd year, ang sasabihin ko sa inyo, ibento nyo na ho yung kumpanya nyo. At pahina na tayo ng pahina. Nagulat yung may-ari, sabi niya, "Hindi ko ibebenta tong kumpanya." Hindi ko naman ho sinabing ibenta nyo. Ang sabi ko lang, kung wala ho tayong gagawin, dun ho tayo pupunta. O sabi niya, "Ano yung pangalawa?" Yung pangalawa, in the next 3 years, dodoble ho ang negosyo natin. Sabi niya, "Hindi kita hinire para doblehin ang negosyo." Hindi ko naman sinabing gagawin ko. Ang sabi ko lang, posible. Yun lang ho. Yun lang ang pwedeng puntahan ng kumpanya nyo. Either dodoble kayo or patuloy kayong bababa. Nasa inyo ang pagdedesisyon. Ano ho ang gusto nyong gawin? So anyway, long story short, sabi niya, "Natural, gusto ko ulit. Kaya nga nandito ka, gusto ko ayusin ulit ang kumpanya." Sige po. Tapos sabi niya, "Sige, agree ako sa iyo." Sabi niya, "Agree." Sabi niya, yung second option, palakihin natin ang kumpanya. Anong gagawin natin? Sabi niya, "May solusyon na ako." May solusyon na pala kayo, ba't nyo hinire pa ako? Sabi ko, wala naman pala ako magagawa na. Sabi ko, "Ano po ba yung solusyon?" Curious lang ako. Sabi niya, "I-hire mo lahat ng magagaling na tao sa industriya." O tapos, pagkatapos nun, sabi niya, sabi niya, "Magtatayo tayo ng bagong kumpanya." Ano hong gagawin natin doon sa bagong kumpanya? Sabi niya, "Yun ang magiging bagong Unilab." Naku, wag ganun. Sabi ko, ang dami hong magagaling dito. Maayos po lahat. Sabi ko, ang dami ako nakausap. Sabi niya, hindi mo alam, hindi mo kilala itong mga taong to. Sabi niya, baka sa titigas ng ulo, retired ka na, wala pa tayong nagagawa. Sabi ko, "Hindi ho," sabi ko, "ganito. Salamat sa pagtitiwala, pero pwede ba plan B na lang yan?" "Anong gusto mo mangyari?" Sabi ko, "Bigyan nyo lang ho ako ng 5 tao, taga rito sa loob. Ayoko sa labas, dito sa loob. Bigyan nyo ako 5 tao.
Kahit na sino, bata, matanda, magaling, mahina, basta 5 tao. O tapos, sabi ko, bigyan nyo lang ako ng kaunting bahagi lang ng negosyo nyo. Kaunting bahagi. At that time, obviously, ngayon mas malaki na sila. At that time, the company was worth 8 billion. At that time. Bigyan nyo lang akong kukurot lang kami ng konti. So, in the end, they gave me 5 people, all from within, and 150 million pesos worth of brands na hindi nyo na siguro man lang kilala. Mga minor brands nila. O sige, tapos anong gagawin mo? Bahala na ho kami. Bahala na kami. Okay. Fast forward. After 5 years, that 150 million started with 5 people, 4 billion. 5 people, 150 million in 5 years, 4 billion. Yung 8 billion, nasabi ko, dodoble po tayo. Naging 16 billion. Not in 3 years, but in 5 years. Now, tanong nyo, bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Okay? Marami, mahabang kwento. But then, 2 things happened. Number 1, binalikan lang nila. Ipinaalala nila sa bawat isa, bakit nga ba tayo gumagawa ng gamot? Bakit nga ba yung mga gamot natin affordable? At higit sa lahat, binalikan namin ano ba ang diwa ng bayanihan. Then na-realize ko, kaya hindi na sila lumalaki, actually hindi na magkakasya sa slide kung sinulat ko yung dami ng kumpanya nila. Kung tingin nyo marami kayong kumpanya, ay higit na maraming kumpanya ang Unilab. Even today. But then when they step back and ask themselves, what is our mission? And paano natin bubuhayin yung kultura natin ng bayanihan? Napakaraming nagbago. And then they started realizing paano sila lumaki noon at based on the same, paano nila palalakihin ulit ang kumpanya. And so today, they are not just manufacturing and selling medicines. So now they are also into hospital management. So yung vision nila na trusted quality healthcare, hindi na lang sa gamot. Hindi na lang sa gamot. Ngayon may mga ospital na sila. Pangalawa, hindi lang nalang gamot sa tao, pati gamot sa hayop. Nung nandun ako, meron na itong kumpanyang to, Univet Nutrition and Animal Healthcare, yun na ako. But it was a very small business of the company. But today, yung Yunako ay halos sinlaki na nung negosyo nila sa gamot. In a very short period of time. Okay? Dati, meron silang generic na kumpanya. Hindi rin umasenso. After years, ang tawag noon, United Home Products. United Home Products. Hindi rin umasenso yun. Now, because of the renewed energy, because naintindihan ulit ng bawat isa kung ano ang diwa ng bayanihan, nabuhay ang RightMed. And RightMed became so strong, it became an entire division. What's next? They want to go into education. They will probably go into education. Tuturuan na nila, hindi lang yung gamot, hindi lang yung ospital, yung mga healthcare practitioners. So now yung vision nila noon, nung founder, ni Mr. Campos, will now become a reality. An even bigger reality. Okay. Ito po yung, nung nasa Indonesia ako, this was one of the companies that I worked with. No? Ang tawag sa kanya, Bintang Tuju. Okay? Bintang Tuju.
Bintang is star. Tuju is 7. 7 stars ang ibig sabihin ng bintang Tuju. So siya yung Unilab ng Indonesia. Okay? Tulad ng Unilab, sabi niya, improve people's lives through innovative and quality products that are within reach of everyday. Ganun din eh. Quality products, affordable. When I joined the company, medyo hindi rin maganda yung takbo. And tulad ng Unilab, napansin ko, parang hindi na rin sila marunong na to work together. Nagkakanya-kanya na sila. On my first day, when I joined the company and I met Mancom, we talked about ano ba yung plano nyo this year. Meron yatang mga 20 items doon na nakasulat. Sabi ko, alam nyo, hanggat hindi natin alam how to work together as a team, walang pupuntahan ito. So what did we do? Sabi ko, sa 20, ika-cancel natin yung 19. This year, isa lang ang gagawin natin. Isa lang ang gagawin natin. Lahat sila nagulat. Sir, inapprove na po yan ng board. Alam ko. Wala naman. Hindi rin, magfe-fail tayo. So, isa lang ang gagawin natin. At yung isa na yan, aaralin natin how to work together again. Noong una, people were kind of skeptical, di ba? Paano yung target natin this year? And then this product came along. Siguro yung extra Diyos, alam nyo. Okay? One time, meron din tayo rito. May nilabas kami, ito lang produktong to, ito lang ilo-launch natin this year, wala nang iba. Pero itong isang produktong to, sama-sama natin gagawin. During the launch, so we made people understand why this was important to the company. During the launch, medyo late akong dumating, sabi ko, ang gagawin natin, lahat tayo, buong kumpanya, parang ganito, lahat tayo, lalabas, magbebenta tayong lahat. I need volunteers. Napuno yung kwan. Pati security guard nag-volunteer. Ang problema, sabi ko, paano kung magsasalita, hindi naman nila ako maiintindihan. So, meron akong translator. May sasabihin ako, itatranslate niya. Pag-translate, magpapalakpakan. Sasalita ako ulit, itatranslate niya, magpapalakpakan. Para kaming Dolphy and Panchito. Ganun yung pakiramdam ko. Tapos, may nasabi ako ulit sa English, nagpalakpakan. Hindi naman tinranslate. Sabi ko, niloloko niyo ako kanina pa. Pero alam nyo, it was one of, a proud moment for me. On the day that we launched it, lahat kami lumabas, pati Mancom. Kanina nakita ko, maski si Sir Jun, napasayaw ninyo. Di ba? If you have a leader who is willing to put himself to do the same things that you're asking him to do, then you've got a true leader. So, yung head ng manufacturing, head ng HR, head ng finance, labas tayo. Kumalat kami sa buong Jakarta, lahat nagbebenta. Nung hapon pagbalik, kita mo mga itsura, talagang dungis-dungis dahil sa nagbenta maghapon. But everyone was so proud. Everyone felt they were part of the company. They were part of the recovery of the company. And so then that started the ball rolling for them again. Ito maganda. Okay? Yung pang-apat, okay? Palagay ko, hindi ko ito maipapaliwanag ng masigit pa sa ginagawa ninyo. Dahil nakikita ko yung ginagawa nyo, yung recollection, yung misa. Indonesia is 90% Muslim. 90% Muslim. Okay? Obviously, minority. Kami sa opisina. And so we had mostly Muslims, some Protestants, Catholics, and some Buddhists. Pero tulad ng ginagawa ninyo, buwan-buwan, meron kaming, tawagin na lang nating recollection. Sama-sama kami. Sama-sama kami.
Nagdadasal kami, maniwala kayo't hindi, sama-sama. Sa buwan na to, ang maglilid, Muslim. Susunod na buwan, yung Protestante. Tapos Katoliko. Pero ang nakakatuwa, pag nagdasal, sabay-sabay kami. Sasabihin nung naglilid, ako po'y Muslim, magdadasal po tayo, sabay-sabay tayo magdasal. Magdasal kayo ayon sa religion ninyo. And doon ko na-realize that faith is universal. Faith is something we all need. Believing in somebody higher than us does not see religion, but see only one person, one being higher than us that will always guide us. Kung wala yan, wala tayong magagawa. So, again, sa 40 taon ng aking sa aking career, itong 4 na bagay na ito, clarity and constancy of purpose, dynamism and customer focus. Tayo'y nagbabago, tayo ay patuloy na nag-i-improve, hindi lang para sa sarili natin, but to serve the customers we choose to serve. And then, your organization, kinukwento ni Sir Jun kanina at ni Ma'am Maylene, bago yung pandemic, ilan lang kayo? 300. Ngayon, mahigit na kayong 1,000. Okay? And your company will continue to grow. And in the last 3 years, you've been growing very fast. And now, I am not surprised. Hindi ako nagtataka kung bakit ganyan ang nangyayari sa inyo. Because napakalinaw sa inyo kung bakit nyo ginagawa ang lahat ng ito. Napakalinaw din sa inyo kung ano yung mga bagay na importante sa inyo para maabot ninyo yung pangarap ninyo. Your organization evolves because you have clarity and constancy of purpose. And then because all of these things you do not for yourselves, not for the company, but you always bring back glory, to God who's using all of us, ginagamit nila tayo bilang instrumento ng kanyang gawain. And I have absolutely no doubt, not only will you be successful, but this company will be great. I'd like to end this with the next few slides. To quote Dr. Martin Luther, sabi niya, everyone has the power for greatness. Ang bawat isa ay may kakayahan to be great or to achieve something great. But not for fame. Hindi para sumikat tayo. But greatness, because greatness is determined by service. 10 years, 20 years from now, ang Joy Nostalgia ay maaalala hindi dahil sa, lumaki ang kumpanyang yan. Dahil ganito na siya kalaki. Kung hindi, maaalala ang Joy Nostalgia. Dahil sa bagay na nagawa ninyong sama-sama, sa kabutihang na ibigay ninyo sa mga taong sinabi niyong tutulungan ninyo. Sabi nga ng inyong group CEO, gustong-gusto ko tong line na to. Okay? Home for the homeless, power for the powerless, love to the love least. Tama ba? Yes. Nung nasa Lafarge ako, kitang-kita namin kung gaano kahirap yung mga walang bahay. And yung ginagawa nyo rito, even my previous company, we were also very focused on affordable housing. Not just in the Philippines, but globally. And so when I heard that one of the
companies was doing this, I was so proud of being part of the NANG group. Because truly, housing is really not just an economic issue, but it is a social issue. Ang lahat nag-uumpisa sa tahanan. Sa ginagawa ninyo, sa affordable housing, economic housing, and all of these things, you are not just providing homes, but you're providing a shelter that will transform a lot of lives. And sabi nga sa Matthew, whatsoever you do to the least of my brothers, you do unto me. Yung ginagawa ninyo, ay ginagawa nyo ang trabaho ng Panginoon. At dahil dyan, babasbasan kayo at ibe-bless lahat ng ginagawa ninyo. And ang pangako naman ng Panginoon sa inyong lahat, ang sabi niya sa Joy Nostalgia, I am with you and will watch over you wherever you go. Malayo pa ang lalakbayin nyo, pero ngayon pa lang, naramdaman ko, sa nakita ko ngayon, napakarami ang magagawa ninyong kabutihan para sa napakarami. May God be praised and maraming salamat sa inyong lahat.